Huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 10, verses 7 to 14, and I read it for you. As you go, proclaim the good news. The kingdom of heaven has come near. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. You receive without payment, give without payment. Take no gold or silver or copper in your belts, no bag for a journey, or 2 tunics or sandals, or a staff, for laborers deserve their food. Whatever town or village you enter, find out who in it is worthy, and stay there until you leave. As you enter the house, greet. If the house is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. If anyone will not welcome you or listen to your words, shake off the dust from your feet as you leave that house or town. Hinding-hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito po ay isang matibay na patotoo nang binasa po nating Ebanghelyo sa araw na ito. Isinugo ng Panginoon ang mga alagad at meron po siyang hinabilin sa kanila ang magdala ng mga bagay na ito lamang at huwag dadalhin ng ibang bagay na hindi naman tunay na kailangan sa pagmimisyon. Ang sabi nga sa ating binasang Ebanghelyo, take no gold or silver or copper in your belts, no bag for your journey, or 2 tunics or sandals, or a staff, for laborers deserve their food. Wala kang gamit na dala. Sa panahon po natin ngayon, kung gagawin po natin ang hinabili ng Diyos, na wala kang dadalhing salapi, wala kang dadalhing mga gamit na ito, baka mahihirapan po tayo. Pero napakahalagang tingnan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Isang pananampalatayang isinusuko ang lahat sa Kanya, na kahit anuman ang mangyari, saan man tayo mapadpad, tayo ay kumakapit sa Kanyang pangakong hinding-hindi niya tayo pababayaan. Sa ating pong buhay, ating pong tingnan, kailan ba tayo pinabayaan ng Diyos? Di ho ba kahit na tayo'y nahihirapan, kahit may mga pagsubok, kahit may kakapusan, tayo po ay nakakasurvive sa araw-araw nating pamumuhay. Dahil tapat ang Diyos, dahil ang Diyos ay hindi pabaya. Alam niya kung ano ang ating kinakailangan at tayo ay Kanyang binibiyayaan. Kaya atin pong isuko ang ating buhay sa Kanya. Sa ating paglalakbay dito sa mundo, katulad ng paglalakbay ng mga isinugong alagad sa Ebanghelyo, tandaan po natin na atin pong isuko ang lahat-lahat sa Kanya. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo papabayaan. Manalangin po tayo. Panginoong Jesucristo, wag na wag po ninyo kaming iiwan at pababayaan. Kami po ay kumakapit sa inyo. Kayo po ang aming lakas at sandigan, higit lalo sa mga panahon na kami po ay nanghihina at may pangangailangan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video nito, o kaya naman po i-just search Father Fiel Pareha. God bless you po!